Ayan. Ano natin lahat na may climate change? Diba? Pero, dapat natin malaman sino yung nagpo-produce ng climate change. Sino nagpo-produce ng greenhouse gases? Ayan. Pati dito sa data, kitang-kita naman natin, siguro hindi ko na kailangan explain, makikita na itong mga first world countries. Diba? Kasi sila yung may mga industriya na marurumi, hindi planado, at extra lang na extra mula sa kalikasan. Hawak rin nila yung mga malalaking mga corporation na langis. Ayan. Yung isa kasi ito, 1995 data. Pagtingin natin ito sa 2002, halos walang pinagbago, first world countries pa rin, at unang-una pa rin dyan ang US. Tapos, hanapin natin yung Pilipinas. Ito siya, mga hati kasi yan, mayroong may average, high income average. Ang Pilipinas, nasa doon lang talaga. Wala pa siya doon sa, hindi pa siya umabot doon sa araw ng low income. Yan. Who produces most greenhouse gases? Ito naman, 2007 data galing to sa World Bank. So, yan, nag-emerge China, US andyan pa rin, consistent, di ba? Hindi nga nabanggit yata rito Pilipinas di ba? Kaya kung tutuusin, halos napakaliit ng porsyento nung ating nakocontribute bilang isang bansa. Siguro mga 0.6 lang, 0.06, mga ganon. So, yun. Kaya doon sa charts ay malinaw na ang mga developed, industrialized, capitalist countries, ang katulad ng US, Japan, Canada, Australia, and other European countries, sila yung dahilan ng malaking porsyento ng greenhouse gases. Sila yung dahilan ng pollution at global warming. Together, they generate 6,200% more than underdeveloped countries. So, biruin nyo yan. Siyempre, nasa kanila din yung concentration ng capital at ng mga income, diba? Sila rin yung greatest plunderer ng Earth. Capitalist countries produce 80% of all greenhouse gases in the 1800s. Ayan. May mga naglabas ng mga research nila, yung Natural Resources Defense Council, saka yung isa, yung Interest Research Group, Education, blah blah. Yeah, ito, batay sa kanila, kasi baka hindi nyo rin naman matandaan, ako nga, hindi ko rin siya kabisado. Kasi importante, may data tayo kung kanino lang natin. 80% of all CO2 emitted in the atmosphere came from top 122 oil-producing countries. So, malaki bahagi yung mga oil industries dito. So, bahagi na yung ExxonMobil, Gazprom, at yung ito yung mga data niya. Ayan. Karamihan makikita nyo, puro mga oil, karamihan mga oil industries Walmart na singit niya siguro dito sa kuryente na kailangan nila para i-power yung mall. Yun, Walmart. Tapos, mga automotive industries. Toyota. Chevron, yung ano ba? Ford, Toyota, yan, mga automotive yan. Tapos, meron pang data dito na, anong ginagawa naman, doon sa nakita natin mga data, ano naman ginagawa ng mga government na mga countries na yun, at kahit ng mga international organization na dapat nag-maintain ng order sa mundo. Ito, yung isang data na nakuha namin, yung World Bank mismo, pinupondohan pa niya yung mga oil industries na to. Sinasubsidize, imbis na, ang isubsidize ay yung mga renewable energy. Mga yung mga wind power, mga ganyan, hydropower. Mas ito pa talaga. So makikita natin na yung pondo, kalahan ng pondo ng World Bank, mas inilalaan pa dun sa mga polluters. Diba? Yung mga ganitong industriya, imbes na dun sa energy na kailangan ng mamamayan yung hindi nakakasira ng kalikasan.
9% lang dun sa total loans ng World Bank yung allocated dun sa energy needs ng 2 billion of the world's poorest. So, ang karamihan na nakikinabang yung mga multinational at saka mga transnational corporations na usually based in mayayamang bansa like US and Australia. Yan. So, kung titignan natin, US, di ba, lagi siyang consistent, nasa taas siya. Tingnan na ba yung populasyon ng US? Batay dun sa story of stuff, mga 4 to 5% lang yung populasyon ng US. Pero, ang kinukusyong niya at ine-exploit niya, ine-extract niya, more than 30% na resources ng mundo. Therefore, ang napoproduce niya at nagiging kalat din niya, yung trash, waste na napoproduce niya, ay more than 30% din. Kasi karamihan naman ng mga pinoproduce natin ay napupunta rin sa trash. Diba? Walang indispensable. Diba? Bumili ka ng damit. Papalitan mo rin pag naluma, lalo na pagka medyo fashion, fan. Lahat. Cellphone. Pagkatapos masira, idadump mo rin, di ba? So, lahat napupunta sa trash. So, therefore, doon sa 300 million na population ng US, yung carbon emissions niya, largest, no? Mga 25% sa buong mundo. Yung mga emissions na to, equal to kung pagsasama-samahin natin yung mga poor countries, yung 135 poor countries like Pilipinas. Sino pa yung mga poor countries? Mga Kiribati. Marami mga third world countries. Ang populasyon ay 3 billion. So, kita naman natin na kumpara doon sa marami tayo pero less yung pollution na nakikreate natin. Yung kakuunti, yung iilan na mas nakikinabang sa world's resources, yun yung mas malaki yung pagkasirang nagagawa sa mundo. Yan. Ayun. Kanina nakita natin yung mga companies, no? Ang nasa unahan doon, yung number 1 ay yung Exxon, kung napansin ninyo. Etong Exxon, minsan nababalitaan pa ako na may ginagawang mga green projects, di ba? Meron siyang mga grant para sa mga, para sa environmentalism, mga environmental projects. Pero, siya yung number 1 na polluter. Yung kita na ng Exxon kung ito ay isang country lamang, maglalang ito ng 6, pang-anim, doon sa pag-release ng greenhouse gases. So, yan, ExxonMobil, isang company pa lang yan ng US. E yung iba pang mga companies na nakita natin, mas grabe pa. Yan. Ayan, yung drawing. Anong naiisip nyo pag nakikita nyo yan? Anong interpretation nyo dyan sa drawing? Hindi kasya sa kanyang damit. Ang nakasulat sa damit, Save Our Planet. Yan. Pero dahil mataba siya, matakaw siya kasi kumain, hindi magkakasya yung sinasabi niyang Save Our Planet. So, ganyan din yung US. Nagpupustura siyang para siya doon sa kagalingan ng lahat ng mamamayan sa mundo. Nangunguna pa nga siya ng Save Our Planet, Save Planet. Pero, yung sinasabi niya ay hindi fit sa kanyang ginagawa. Hindi fit kasi kung talagang desidido siya na iligtas yung planet natin mula doon sa pagkasira, babaguhin niya yung kanyang mga ginagawa katulad ng overconsumption. Kaya tumabang ganyan. Di ba? Overconsumption yung isang dahilan kung bakit over din yung extraction natin sa kalikasan. At over din yung naproproduce natin greenhouse gases. Di ba? So, yun yung isang dahilan. Ang dahilan kung bakit nasisira yung kalikasan natin ay dahil doon sa crisis of overproduction ng US. Gawa sila ng gawa, wala silang pakailan kung kaya pang bilhin pa yan ng mamamayan nila, ng mga mamamayang Amerikano. Ang ginagawa nila, pagka sobra yung kanilang mga naproproduce, itatambak nila sa ibang bansa. Tayo naman sa third world, tuwa-tuwa, uy, may imported to, di ba? Yun. So, yun ay
bahagi, kumaga, resulta ng crisis ng overproduction ng US. So, yun yung isang problema. Para matigilan yung pagkasira ng kalikasan, kailangan tigilan nila yung sobrang paggawa, sobrang pag-extract mula sa kalikasan. Gusto nila yun eh. Kasi, mas malaki yung tubo na lilikha nila. Wala silang pakialam kung masira ang mundo. Yan.